Na-experience po ba ito sa mga anak ninyo? Ha? Na pag pinagtasabihan ninyo, pinangangaralan ninyo, ano sinasabi? Lagi na lang. Kaya tayong mga tatay, hindi tayo pwedeng magsawa. Ano po mga kapatid? Hindi tayo pwedeng huminto para ipaalala sa kanila na ito yung tama at nararapat na gawin. Magsasabing dakila ka aming Ama. Sino pang aawit sa Kanya, kundi tayong Kanyang likha. Kahanga-hanga ang Kanyang mga gawa. Purihin ang Diyos at Siya ay awitan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan, purihin ng mga Hallelujah. Yes, Lord. Dakila ka, Panginoon, sa buhay. Bawat ka sa amin. Magmula pa sa ugat ng aming lahat. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo, Diyos. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa napakadang plano mo sa buhay ng bawat isa. Yes, Lord. Dakila ka, O Diyos. Sense of obedience. Sa mundo, ang pagiging malaya ay nangangahulugang gawin yung mga bagay na nais mong gawin na walang... Yan, tingnan natin yung definition ng freedom ng batay dun sa Cambridge Dictionary, mga kapatid. Ano, sabi dyan, the condition of right or right of being able or allowed to do, say, or think, gawin, sabihin, isipin, whatever you want without being controlled or limited. Isipin, sabihin, gawin ang kahit na anong gusto mo nang walang limitasyon. Yan ang sinasabi ng mundo. That's the world's definition of freedom, mga kapatid. Magawa nating lahat ang gusto nating gawin na walang pumipigil sa atin. Ito naman po yung definition ng obedience. Kinuha ko siya sa American Psychological Association, kaya APA Dictionary of Psychology po yung pinagkunan ko. Sabi mo, obedience is a behavior in compliance with a direct command. So pag sinabi nating pagsunod, ibig sabihin inuutusan ka. Pagsunod doon sa inuutos sa iyo. Often one issued by a person in position of authority. So ganito yung definition ng mundo. Although this definition is an acceptable definition even among believers and Christians, I think this definition that I'm going to present to you is one of the best definition according to Christianity.com on Christian, quote-unquote, obedience. Sabi po dito, submitting or obeying to the commands or laws ng Panginoon of God, the highest authority, creator, and Father of mankind. Alam niyo po, ang pagsunod ay isang napakamahirap na bagay na gawin. Kaya pag titingnan yung maigi, yung freedom na nais ng mundo na gawin natin. In fact, if you look at the world right now, and you look at the young people, for example, you would see that particular kind of freedom, where the worldly freedom na itinuturo ng mundo sa kanila. Yung bang wala silang gustong pakinggan mula sa inyo. Na-experience po ba ito sa mga anak ninyo? Ha? Na pag pinagtasabihan ninyo, pinangangaralan ninyo, ano sinasabi? Lagi na lang. Ayan, alam ko yung statement at yung word na yan ng anak kong panganay. Lagi na lang. Ganon. Para bang naiinis kapag naririnig na pinagsasabihan ka. Kagabi nag-uusap kami sa C2S nila, Brother Ricky, no? And we were talking about particular problems. And sabi ko sa kanila, alam nyo tayong mga magulang, mga kapatid,
This is what I say dun sa anak ko, lalo na dun sa panganay ko na medyo may kakulitan, 122% na kakulitan. Ano po? Lagi ko sinasabi, sasakitan tenga mo sa kakasabi ko at ng mami mo kung ano yung matuwid at dapat na gawin. Sasakitan tenga mo pero hindi kami titigil. Why, mga kapatid? It is our accountability to the Lord that we insist upon our children the right thing and the right ideas to accept. Kaya tayong mga tatay, hindi tayo pwedeng magsawa. Ano po, mga kapatid? Hindi tayo pwedeng huminto para ipaalala sa kanila na ito yung tama at nararapat na gawin. So tatandaan po natin, mga bro, yung obedience na hinihingi ng salita ng Panginoon at ng Panginoong Jesucristo must be taught in the family. Dapat ituro sa ating pamilya, sa loob ng pamilya, kahit na mahirap gawin. Napakahirap labanan ng mundo. Let's accept that. Paano tayo, mga kapatid? Do we have a sense of obedience? So, tingnan po natin ito. Sa Bible po, yung term na aroma of obedience or scent of obedience is a metaphorical expression. Tawag natin sa Tagalog, tayutay, pero mas mahirap sigurong intindihin yung salitang tayutay para sa inyo. Ano bang Tagalog nito? Mas mababaw na Tagalog. I just knew this as figure of speech. Yung parang ganito, ganito pag sinasabi ka, tulad ikaw ay parang hangin nang dumaan sa harap ko. Yan. Tayutay yan, no? Kinukumpara mo yung tao sa isang bagay, something like that. Tawag natin diyan tayutay. So ito po, metaphorical expression yan sa Bible. Pag magbabasa kayo ng Old Testament, you would always see this. Because in the Old Testament, lagi tayong may tinatawag na offering. And those offering, yung handog na ibinibigay at inihahanda ng mga Israelita para sa Panginoon, ang laging sinasabi ng banal na kasulatan niyan, it is always a sweet aroma, mabangong samyo na inaamoy ng Panginoon. No? Yan po yung konteksto niyan. So tingnan po natin ito. Masabi, sacrifices when offered in obedience to God's commands symbolize the worshiper's devotion and submission to God's will. Nung panahon ni Noah, I think you know Noah, right? Yung mama na, I don't know kung tama pagkaunawa ko sa sinasabi ng banal na kasulatan, a man who taught for 120 years. Tama ba ako doon? 120 taon na nagtuturo, no? Habang ginagawa yung arko, nagtuturo ng repentance sa mga tao. Po ba? Pero over the years, 8 lang ang nakapasok doon sa arko. Pagkatapos ng 150 days na palutang-lutang sa ibabaw ng tubig ng arko, humupa na yung tubig at nakalabas na sila. At ito yung unang bagay na ginawa niya, mga kapatid. To offer sacrifices to the Lord. You know what's beautiful about this, mga bro? The truth is, yung pag-offer is remembering the Lord, no? But at the same time, it's a manifestation of obedience to God. Pero tingnan po ninyo yung sinabi sa Genesis chapter 8 verse 21. Nang maamoy ni Yahweh, nakakatuwa, no? Maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. If offering is a manifestation of obedience, then obedience is rewarded by the Lord. Ano po yung reward ng Panginoon? Ang sabi niya, hindi ko na muling gugunawin. Sa ibang version, gano'n yan, hindi ko na muling gugunawin sa pamamagitan ng tubig ang mundo. Sa New Testament, ito yung sabi ni Pedro sa 2 Korinto, kabanatang 2, talatang 15 hanggang 17. And I used ang bagong tipan Filipino Standard Version. Sabi niya, sapagkat kami ang halimuyak ng handog ni Kristo sa Diyos,
sa nalalanghap ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sorry, that's actually verse 15 lamang. No? At ng mga napapahamak. Ano yung gustong ng Panginoon na gawin natin dito? Actually, this one has something to do with sharing the gospel to people, mga kapatid. I think that would be one of the most important considerations na dapat yung mga mananampalataya meron lagi sa puso nila. Yung i-share yung salita ng Panginoon. Sabi, ang buhay ng mananampalataya na kinakikitaan ng tunay na pagsunod at katapatan ay mistulang mabangong samyong nakalulugod sa Panginoon at nagsisilbing patotoo sa mundo. Mas masaya kung kasama ka namin dito sa Kung napanood mo ang video na to at umabot ka hanggang dulo, inaaniyahan ka namin bro. Welcome na welcome ka dito tuwing Miyerkules, alas 5:30 ng hapon. Kita-kits tayo bro!